Lord God, narito ko muli sa iyong harapan. Sa mga oras na ito, damaan namin ang iyong walang hanggang pagmamahal at mga biyaya sa amin na patuloy mong binubuhos, Lord God. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin at maging sa protection, Lord, sa amin kanya-kanyang pamilya, Lord God. Amen. Ang pamilya ni Sister Marie, maging pamilya nila ni Brother Ray. Lord God, pagpalain mo silang lahat. Hallelujah. Maging sa mga naaabot ng video ito, Lord God, maraming salamat po. At naway maintindihan nila ang mensaheng binabasa namin. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Hallelujah. Lord God, salamat po, Lord. Salamat. Amen. Amen. Jesus. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, Jesus, name, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, blessed Redeemer, living Word, blessed Redeemer, living Word. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Brother Emilio at nais kong ibahagi sa inyong ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa ating buhay ayon sa 1 Tesalonica 5:18. Pasalamatan ninyo ang lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng mga pinto ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Sa halip na maging mga murmurir tayo, ay dapat maging mga taong puno ng pagpasalamat. Sister Amen. Monica. Amen, Brother Emilio. Ako si Sister Monica at nais kong idagdag sa dapat nating gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng kabutihan at hindi magdulot ng panlalamig sa ating mga puso. Sabi sa awit 34 verse 1, ako'y magpupuri sa Panginoon sa lahat ng oras. Ang kanyang papuri ay lagi sa aking bibig. Ang pagpapahayag ng mga positibong salita at panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan ng pag-asa at tagumpay sa ating buhay. Tama ka, Sister Monica. Ako si Sister Marie. At nais kong ipaalala sa lahat ng atin, dapat nating gamitin ang ating bibig upang makundi na ang mga bagay na nais nating makamtan sa ating buhay. Ayon sa Kawikaan 18:21, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya't huwag nating hayaang punuin ng negatibong salita ang ating mga bibig. Sa halip, gamitin natin ito upang ituring ang ating mga salita bilang mga tagapagdala ng pagpapala at tagumpay. Sa mga talatang na binasa natin mula sa Biblia, natutunan natin na ang pagpapasalamat ay mahalaga sa ating mga panampalataya.
Kapag tayo ay nakapagpasalamat, binubuksan natin ang ating mga puso at isipan sa mga biyayang binibigay ng Diyos sa atin. Dapat din natin gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng kabutihan at pag-asa sa halip ng mga salitang pagdudulot ng pagdaramdam at pait sa ating buhay. Ang paggamit ng ating bibig upang magdeklara ng mga positibong bagay ay nagpapalakas sa ating panampalataya at nagbubukas ng mga oportunidad para sa ating tagumpay at pagpapala mula sa Diyos. Kaya lagi nating tatandaan na magiging mga taong puno ng pasasalamat at gumamit ng ating bibig sa paraan ng kabutihan, makabuluhan at nakakapagpala. At sa mga panahong mayroon tayong mga pagsubok sa mga hamon sa buhay, mahalaga rin na tayo ay pagpapasalamat. Sa Pilipos 4:6 sinasabi sa atin na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng sitwasyon, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at ng pasasalamat. Sa pagpapasalamat, nakakalimutan natin ang ating mga alalahanin at nakakalimutan natin ang kapayapaan. Nakakamtan natin ang kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa ating pag-uunawa. Sister Monica. Oo, Brother Emilio. Kaya kahit na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa sa halip gamitin natin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos. Sabi sa Roma 4:17, tinawag niya ang mga bagay na nawala ng pag-asa na tila mayroon na. Sa pamamagitan ng ating mga salita, sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan upang baguhin ang mga pangyayari sa ating buhay at magpatunay ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Sister Marie. Tama nga, Sister Monica. Ang mga salita na ating binibitiwan ay may malaking epekto sa ating buhay. Kaya sa halip na magsalita ng mga bagay na nagdadala ng lungkot at takot, dapat nating gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Sa 2 Corinto 4:13, sinabi, tinawag natin ang pananampalataya dahil ito ay nasusulat. Ako nanampalataya, kaya nagsalita ako kasama ng ating pananampalataya. Ang aking mga salita ay may kapangyarihan upang magpatibay at magdala ng pagbabago sa ating buhay. Amen, Sister Marie. Sa ating mga pag-uusap mula sa Biblia, napagtanto natin na hindi lamang dapat tayo magpapasalamat sa mga oras ng kasiyahan at kaginhawaan, kundi maging sa mga oras ng pagsubok at hamon. Sa pagpapasalamat, nagpapakita tayo ng ating pananampalataya at tiwala sa kapangyarihan ng Diyos Amen. na magbigay ng biyaya sa gabay sa ating buhay. Dapat din natin gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos at magpatibay ng ating pananampalataya sa gitna ng anumang pagsubok sa pamamagitan ng mga salita ng pananampalataya at pagpasalamat. Nagiging daan natin ito upang mapalapit sa Diyos at makamtan ang kanyang mga pangako para sa atin. Kaya lagi nating tatandaan na maging mga taong puno ng pagpasalamat at gamitin ang ating mga bibig sa paraang nagpapakabanal at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Sister Marie. Ako pa. Hindi, ako. Sister Marie. Okay.
Amen, Brother Emilio. Ngayon, tayo na naman ay manalangin. Hallelujah. Diyos na dakila, kami ay humaharap sa inyo ngayon na may mga puso na puno ng pagpasalamat sa lahat ng mga biyayang ibinibigay mo sa aming buhay. Itinuturing namin ang bawat pagkatao na ipinagkaloob mo bilang isang regalo mula sa iyo. At kami ay nagpapasalamat sa lahat ng ito. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maging mga taong puno ng pagpasalamat sa lahat ng oras kahit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Palakasin mo ang aming pananampalataya at patnubayan mo kami na gamitin ang aming mga bibig upang magpahayag ng mga salitang puno ng pag-asa at kabutihan. Naway maging tanglaw at gabay ang aming mga salita sa bawat araw at gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong pagmamahal at biyaya sa aming kapwa. Hallelujah. Panginoong Hesus, aming Diyos, salamat sa lahat ng mga biyayang inagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming maging mga taong puno ng pagpasalamat sa lahat ng oras. Amen. Amen. Sir Monica. Panginoong Jesus, aming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon ng pagkabahagi ng iyong mga salita. Patnubayan mo po kami na gamitin ang aming mga bibig upang mapahayag ng mga salitang puno ng pag-asa at kabutihan. Amen. Panginoon, aming Diyos, salamat sa mga aral na aming natutunan sa mga salita. Tulungan mo po kaming gamitin ang aming mga bibig bilang mga instrumento ng iyong pagmamahal at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At dito nagtatapos ang pre-reading for the March 22, 2024, Friday. Amen. Maraming salamat po, Thank you Lord, po. sa lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, maraming salamat po. At God bless you. Thank you. Thank you.